Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Two of Air, the Nine of Air. So parang may babagabag sa inyong isipan sa mga susunod na mga araw. Parang litong-lito kayo dito. Maybe it has something to do with another fire sign din, Aries, Leo, Sag din, or air sign, Gemini. Mas malakas yung energy ni Gemini. Okay, so parang litong-lito kayo dito sa taon na ito. Nag-overthink kayo, nai-stress kayo sa kanya. May possibility na itong tao na to pwedeng nakikipag-communicate sa inyo or nakikipaglandian, pero siguro nga hindi klaro. Okay, hindi nyo alam kung bakit niya yung ginagawa, hindi nyo alam kung bakit siya nakikipaglandian sa'yo, and hindi ka makaalis doon sa situation na yon. Okay, so pwedeng wala kayong label, hindi naman siya umaamin na gusto kanya, ganyan, basta nag-reach out lang siya sa'yo, nakikipaglandian lang siya sa'yo. Ikaw naman, syempre, gusto mo rin, pero parang naguguluhan ka. Okay, kung ano yung intention niya or kung ano yung totoong feelings niya towards you. Okay? And then we have here the Four of Fire, the Five of Fire, the Queen of Earth, and the Messenger of Air. So, based sa mga barahan na to, it seems na ikaw, gusto mo kumbaga na magkaroon kayo ng committed relationship. Okay? Gusto mo na may label kayo. Pero, parang magkasalungat. Okay? Yung gusto ninyong dalawa. Kasi pwedeng siya, hindi niya maibigay yon sa iyo. And, you want to feel secured, kumbaga, kaya gusto mo nga ng committed relationship, pero siya medyo indecisive, or siya yung tipong, parang hindi ko maramdaman, parang walang feelings. Oo, nandun yung interest, oo, nandun yung nilalandi ka niya, or nandun yung libog, let's say. Pero when it comes to emotions, medyo alanganin. Okay? And then we have here the King of Fire, the Moon, and then we have here the Judgment card. Okay. So based sa mga barahan na to, we have here the King of Fire. Na-mention ko na to. Nandun talaga yung interest niya sa'yo. May gusto siya sa'yo. Okay, maaaring nagnanasa siya or nalilibugan siya sa'yo. Pwedeng crush na crush ka niya, ganyan, or natutuwa siya sa'yo. Basta punong-puno siya ng passion for you. Pero we have here the Moon. Malabo pa din. Okay? Pwedeng hindi kanya ganon nakamahal or hindi ka pa niya mahal. The interest is there, but the love is not yet. Okay, medyo alanganin pa. Okay, and then we have here the Judgment call, or parang hindi pa siya makapag-decide. Nalilito pa siya kung ano ba yung nararamdaman niya for you. The same way na nalilito ka kung ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo. Okay, and then we have here the Three of Water and the Queen of Fire. Ang malala nito, baka meron pa siyang ibang pinag-iinteresan bukod sa iyo.
baka may iba, may third party, which is making it even harder for him or her to decide or to figure out kung ano yung meron siya with you. Okay? And then we have here the 8 of water. Maybe this is saying na it's best for you na lang na lumayo. Okay? Sa tao na ito. Kasi syempre, mahirap naman na umaasa ka dito sa tao na ito na hindi naman siya sigurado sa kung ano yung nararamdaman niya towards you. Or pwedeng ang ibig sabihin nito, eventually, baka iwanan ka lang niya kasi hindi niya rin makuha or mahanap sa'yo kung ano yung gusto niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the King of Earth, the High Priestess, the 7 of Water, and then we have here the 7 of Air. Okay, so based sa mga barahan na to, it is saying na whatever instincts that you have about this person, it might be true. Na pwedeng meron itong inililihim sa'yo or pwedeng meron pa tong ibang pinaprioritize or meron pa tong ibang option bukod sa'yo. Ibig sabihin, ayun nga, cheating. Chini-cheat ka nitong tao na to, especially if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or pwede rin na Taurus. Okay? So, malaki yung chance na tama nga yung instincts mo or yung pakiramdam mo na meron siyang ibang ginagawa na kalokohan. Okay? And then we have here the 10 of Water, the Page of Air, the 3 of Fire, and then we have here the Love or the Lovers. So, ang sinasabi dito, pwedeng malalaman mo rin, makukonfirm mo rin eventually na meron nga itong ibang ka-relationship. Parang may stalk mo, mariresearch mo, or may mababalintaan ka na magko-confirm nga doon sa hinala mo. And once that happen, I think you will finally move on. Parang kumbaga yun na lang yung inaantay mo, a confirmation of what you already feel or know for you to really move on or stay away from this person. Okay, pero right now siguro, nananaig pa yung pagmamahal mo sa kanya eh. Parang kailangan mo lang masampal talaga ng katotohanan bago ka lumayo. Okay? And it will happen. And then we have here the 9 of Earth. So eventually, magiging single ka here. 8 of Fire. And the 6 of Fire. Pero, even though you will be single, you will fall in love again. Okay? There's a possibility here na ma-fall kang muli, meron kang makakausap, and things will happen very quickly, and parang mararamdaman mo talaga na binibigyan ka nitong bagong tao na ito ng atensyon, unlike dun sa previous relationship mo. Parang you will feel overwhelmed or you will feel na basta nararamdaman mo kung ano yung hindi mo nararamdaman before. You are being treated nicely. You will feel really loved and cared for by this person. Okay? And then we have here the Ace of Air, and I think right from the start magiging kalaro between you and dito sa bagong tao na to kung ano yung situation ninyong dalawa. Okay? And
with the temptation here, this can mean also na parang napaka-strong noong attraction ninyo sa isa't isa, noong bond ninyo with each other, that eventually parang pag-uusapan nyo ng maigi kung ano tong meron tayo, parang things are happening very quickly, where will this lead to, anong label natin, parang ganyan. Okay? You just need to be careful kasi lang na wag maging clingy and obsessive right away or ever, kasi may tendency for it to become toxic kung hindi nyo makakontrol yung emotions ninyo. Okay? And then we have here the 9 of water. But with the 9 of water here, ibig sabihin, there's going to be emotional contentment. So, magiging masaya ka dito sa bagong tao na ito. Okay? As long as parang mau-open ninyo sa isa't isa kung ano kayo, anong meron kayo, and ano ang plano sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? So, we have here the 4 of Earth, the 5 of Fire, the 8 of Air, and the Fool. Okay. So, parang sa mga susunod na mga araw, parang tanga pa rin kayo. Sorry. Okay. You're being a fool here again. Holding on to something. Meron ka pa rin hindi mapakawalan. Kahit na parang inaayawan ka na. Pero talagang kumakapit ka dito. Actually, hindi nga kapit kasi habang kinakapitan mo siya, the more siya na parang nagpupumiglas na, ano ba, layuan mo, katigilan mo ko, pero ikaw talagang ina-attach mo yung self mo. Ikaw lang yung nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw lang yung ayaw umalis doon sa sitwasyon. Kung tutuusin, kayang-kaya mo naman, pero ayaw mo na gawin. Parang ipinagpipilitan mo pa. Okay? Kaya, parang nagpapakatanga ka dito. Okay? And then we have here the 6 of water. Kasi gusto mo pa na magkabalikan kayo at maibigay sa'yo yung gusto mo. Parang you want justice. Okay? And then we have here the Strength card. And we have here the Emperor. So, sinasabi dito, may possibility, sige. So, ipagpalagay natin na makikipagbalikan siya sa'yo, aamuhin ka niya, okay? At ibibigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo, parang ganon na natin. Yeah, transformation, 4 of Fire, Sun. Okay. So, may chance pa naman daw. Okay? Parang pwede pang magkaroon ng pagbabago. Pwede pa kayong maging happy. Pwede pa kayong magkabalikan, magkatuluyan nitong tao na to. Yeah, positive changes. Especially if you are dealing with an earth sign. And then we have here the 3 of Earth. Yeah, pero it needs to be both ways. 3 of Earth kasi is parang you and your person are willing to work things out. But at the moment, ikaw lang yung may gusto. And it seems that the more that you keep on insisting, the more that you keep on trying, the more siya na umaayaw, pumapalag. Okay? And another meaning of the Fool here is to not care. Parang chill ka lang.
relax ka lang. Huwag kang masyadong, magpumilit. Huwag kang praning, parang ganon. Maybe ang sinasabi dito, pabayaan mo muna. Hayaan mo siya yung bumalik sa'yo. Hayaan mo siya yung kumilos. Maybe kailangan niyo lang muna ng time siguro right now na magkalayo or alam mo yun, mag-cool down, magpalipas oras. Okay, kasi the more nga hinahabol mo, the more na tumatakbo sa'yo. Parang yung aso lang yan eh. The more na hinahabol mo yung aso, the more na tumatakbo yan na palayo. Pero subukan mong umupo, tumigil. Kusang babalik sa'yo yung aso. So, maybe yun ang kailangan mong gawin. Lalong-lalo na kung sa tingin mo, nagawa mo ng lahat. Diba minsan sinasabi natin yun, ginawa ko ng lahat, binigay ko ng lahat sa kanya, pero ayaw niya akong balikan. Then gawin mo yung hindi mo pa ginagawa, which is tumigil. Baka yun yung mag-work. Okay. Na kapag you start not caring here, maybe that's the time na magbalik siya. Kasi may pagka-stubborn eh. Hindi mo siya madadala sa paawa. Hindi mo siya madadala sa pahabol-habol mo or pagmamakaawa mo. Hayaan mong siya yung kusang bumalik at mag-reach out sa'yo at magtiwala ka na it will happen. Okay, makikipag-ayos din yan sa'yo. Siguro right now, kailangan mo lang munang tumigil sa kung ano man yung ginagawa mo para hindi ka niya balikan. Okay? So, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.